Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ko si Meta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our topic is faith and resilience, and our scripture is all about James chapter 1 verse 2 to 4, NIV version. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. So, tungkol sa nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang mga pagsubok sa buhay ay may layunin. So, yung ang magpalagaw sa ating pananampalataya at pagtitiis, ang pananampalataya ay sinusubok ay nagdudulot ng pagkakakumpleto at espiritual na pag-mature. Tinuturo nito na makakamtan natin ng kagalakang mula sa Diyos kahit sa gitna ng mga hamon dahil alam natin tayo yung minuhubog niya. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is effective leaders demonstrates resilience, joy. So, ang mga epektibong leader is nagpapakita ng kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok. So, ang kanilang positive thinking or positibong pananaw ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa iba. Second is effective leaders demonstrate faith in God. So, ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapalakas sa atin upang harapin ang mga hamon na may tapang at kumpiyansa na siya ang may kontrol. Last teaching is effective leaders demonstrate perseverance. So, ang pagtitiis ay mahalaga upang maabot ang katuparan ng plano ng Diyos. So, ang mga leader na nananatiling matatag ay nagiging magandang halimbawa ng determination. So, ngayon ako na tayo sa ating applications. First is exemplify resilient joy. So, dapat wag tayo magpadala sa mga negative na sitwasyon. Dapat natin ipakita yung kagalakang nagbumula sa Diyos. Second, exemplify faith in God. So, dapat tayo magpatuloy na maniwala sa mabuting layunan ng Diyos kahit hindi pa malinaw ang sagot sa iyong mga panalangin. Kasi, worth it naman kapag naniwala tayo sa Kanya dahil hindi niya tayo bibiguin. Last application, exemplify perseverance. So, dapat wag tayong susuko or sumuko sa gitna ng kahirapan. So, dapat patuloy na kumilos sa kabila ng mga hadlang. So, ngayon nadako na tayo sa discussion. So, our discussion talks about how can we develop a resilient joy. So, resilient joy is cultivated by having a strong foundation of faith in God and a deeper understanding of His purpose in our lives. So, by trusting that trials serve as tool for growth, we can maintain a positive attitude even in adversity. So, regular prayer, meditation on God's Word, and fellowship with other believers strengthen our perspective and remind us of God's promise. So, gratitude also plays a vital role when we focus on the blessings amid challenges. So, we gain a renewed sense of hope and joy that is not dependent on circumstance. So, dadako na po tayo sa ating prayer. Lord God, salamat po sa iyong pangako na bawat pagsubok ay may layunin. Lord God, tulungan mo kami magkaroon ng kagalakan sa gitna ng mga hamon, pananampalataya sa iyong plano at pagtitiis na magpatuloy sa amin hanggang sa katapusan. Lord, hubugin mo po kami upang maging mas matatag, matyaga at puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen.